Guys, wag na kayong bibitaw. Okay, mainit. Mag-focus lang kayo kasi dapat meron kang sense of ownership. Kung gusto mong umasenso sa ganitong klase ng industriya, dapat meron kang sense of ownership. Isipin mo, negosyo mo to, sa'yo to. Kasi pag sa'yo to, inisip mong sa'yo to, hindi ka magpo-promote ng iba. Hindi ka hahataw ng iba. Mamahalin mo to. Wala akong yumaman sa ganitong industriya na hindi minahal yung kumpanya, na walang sense of ownership. Walang umasenso sa ganitong industriya na dalawa pinopromote. Wala talaga. Kasi nagsasuffer yung isa, or worse, dalawa nagsasuffer. Mahirap. Kasi people's business tayo eh. Ang tao nakatingin sa'yo. Pag nakita nilang may iba kang pinopromote, nawawala yung belief ng tao doon sa negosyo mo, doon sa live good, nawawala yung belief. Kasi may iba kang pinopromote eh. Pag nawala yung belief ng tao mo, magbibitawan yan. Mag-i-entertain din yan ng ibang company. Ibang company mag-i-entertain yan. Kasi ikaw, nag-entertain ka ng ibang company. Bakit sila hindi pwede? Isipin nila, ay wala na yata tayo pag-asa dyan eh. Tinan mo si Apply, no? Iba na rin hinahataw. Dalawa pala hinahataw. Hindi na naman daw siya umalis sa live good. Kaya lang, may iba siyang hinahataw. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin. Kahit hindi ka umaalis, sasabihin mo sa tao mo, kahit anong sabi mo dyan, at the back of their mind, iisipin nila, pwede naman pala eh. Mawawala rin sa focus yan. Mawawala rin tiwala. Hanggang hindi na mag-network yan. Hindi na mag-network yan. Diba sabi mo eh, magsasubscribe naman kami lahat eh. Oo nga, magsasubscribe nga kayo lahat. Kaya lang, wala na, kalimutan mo na yung pagiging diamond. Hindi ka na mag-grow. Kasi hindi na lalaki yung grupo mo dahil wala na, hindi na mag-network yung mga yan. Ikaw nga, hindi na nag-network eh. Subscription na lang sabi mo, di ba? Kasi iba na hinahataw mo. Wala na. Sinayang nyo yung opportunity. Sinayang nyo. Lalo na ngayon, yung mga Pilipino, mataas ang pride niyan. Taas ang pride niyan. Pagka nakitang may nagbabash sa kanya kasi lumipat siya, papalagyan. Sasabihin, buhay ko to, desisyon ko to, gaganon yan. Lalaban yan. O syempre, nagagalit na siya, babatuhin niya na yung live good, masama, kasi nagalit na siya eh. Tinamaan nyo ng ego niya eh. Titirahin na kayo niyan. O titirahin niya ngayon yung live good, titirahin niya. Habang tinitira mo yung live good, ang hindi mo nalalaman, ang sinisira mo, yung sarili mong negosyo. Nasisira ka kasi nawawalan ka na ng amor doon sa negosyong live good. Wala na. Eventually, hindi mo nasasampalataya. Hindi ka nasampalataya sa lahat ng mga naririnig mo about live good. Kahit good news na, kahit maganda na, hindi ka na babalik sa live good. Hindi ka nakahataw sa live good. Kasi wala, galit ka na eh. Kumbaga sa bata lang, hindi ka tabate. Basta hindi nakatabate. Ganun mangyayari dyan. Ang kalaban mo guys, sarili mo, tandaan mo yan. Kalaban mo sarili mo. Okay, bantayan mo yung karakter mo kasi yung karakter mo, yan ang magpapayaman sa'yo. Kung maganda karakter mo, kung pangat ang karakter mo, yan din ang magpapahirap sa'yo. Wala kang ibang kalaban dito guys, kundi sarili mo. Dapat ayusin mo sarili mo. Walang yumaman dito na pangit ang karakter at pangit ang ugali. Hindi pwedeng yumaman ka muna bago mo ayusin ang karakter. Hindi pwede yun. Gusto mo magpayaman muna bago magpakatino? Hindi, magpakatino ka muna bago ka yumaman. Kasi yung yung yaman po ay manifestation ng pagiging magandang karakter. Hindi ho yun nagpapayaman tapos pagmamanifest yung karakter. Hindi, baliktad. Okay? Manifestation lang yung yaman ng karakter mo. Kung maganda karakter mo, yayaman ka. So, naintindihan niyo ba ako? Baka ako lang nakakaunawa sa sinasabi ko. Nyaw-nyaw ako ng nyaw-nyaw, ako lang nakakaintindi. Sabi ng mga nanonood, ano pa namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Basta ito pananaw namin. Okay lang. Ito rin naman yung pananaw ko. Okay, so kanya-kanya naman tayo ng resulta. Kanya-kanya tayo ng buhay. Kung ano resulta mo, yun yung galaw mo. Ayun lang yan.